Opo, opo. Tapos si John po, nandoon po, hindi ko po siya kayang buhatin kasi may sakit po akong hika. Okay. Dahil meron ditong patient na walang kasama, na stroke. Kamusta ka, Mami Angelica? Ano po? Bakit hindi ka na po tumitira dito? Ito po yung bahay niya. Ito po, walang census ang Ito, bahay ma'am. dito. Opo. Naghanap buhay po ako, ma'am, para may baon yung mga nag-aral, ma'am, kasi may nag-aral pa ng high school. O, ito po. Sige, Ma'am, sige po. Ang sa akin lang po, ma'am, ako po naghanap buhay. May sakit pa kong hika. Opo. Eh, ang problema ko, kasi siyempre, pag kinakapos pa ko sa panghinga, kailangan po sa akin gamot. Ito nga po yung dala-dala ko, nagpa-x-ray po ako. Eh, okay lang po yung baga ko. Okay naman daw May po. sakit pa kong hika. Hika lang po ang sakit Opo, niyo. yun ang diferensya sa akin. So, itong bahay niyo po, may balak pa po kayong tumira dito? Opo, dito po ako nakatira eh. Ang inaano ko po, baon lang ng mga anak ko sa kapambili ko pong gamot. Magkano po ba ang kinikita niyo po sa pangangalakal niyo sa isang araw? Hindi po parehas, may minsan 150, 200. Yung pinakamataas po. Ano po, ang kinikita po ko sa araw-araw, 200. Pinakamalaki na po Opo, yun. hinahati ko po kasi yung kapatid niya nag-aral po yung dalawa. Opo. So, Elementary po yung dalawa niyang kapatid. Opo. Kaya po kailangan ko po maghanap buhay araw-araw. Opo. Siyempre pangkain pa. Pero sa 300, okay ka na sa 300 kung may 300 ka isang araw? Wala po. Walang 300 ang kinikita mo. Sabi ni Mary Rose, binibigyan mo raw siya ng 500 isang linggo. Iniipon ko po yun para makabigay ako sa kanya ng baon po isang linggo. Iniipon ko po. Okay. Ibig sabihin nyo po, doon talaga ang kabuhayan nyo sa bayan. Opo, sa bayan po ang kinabuhayan ko. Pero kung may kabuhayan ka dito, mas gusto mo dito? Opo. Nahihirapan po kayo sa sa pang-araw-araw nyo na na pangangailangan Opo, doon sa bayan. Opo, nahirapan po ako. Siyempre may sakit pa akong hika. Ilang taon ka na nga po? Nag-edad na po ako ngayon ng 44. 44 ka na. Ngayon. Okay, matanda ka sa akin. Ay, ilang taon na po kayo? 43 ako. Akala ko mas matanda ako sa'yo kasi nung nakaraang nagpangita tayo. 44 na ako. 44. So, Mami, ano ba talaga ang negosyo na mas gusto nyo compare sa pangangalakal kasi expose kayo sa dumi? Oo nga po. Ang ano ko kasing mangyari, mamimili na lang sana ako ng katulad ng karton. Mamimili na lang sana. Karton lang ang bibilhin nyo, hindi na basura. Tapos, yung karton, ibebenta nyo pa rin po. Opo, pag naipon, saka ibibenta sana. Mas malinis-linis po yun compare sa Opo. pangangalakal. Isa bayan pa rin po kayo mag-i-stay kasi sa bayan yung kabuhayan nyo ng Sabi karton. ko nga po sa anak ko, kung makausap ko si ma'am, ano na lang sana ako ng puhunan na mamimili na lang ako ng kalakal. Katulad ng kalakal, kung may magbenta, bibilhin. Opo. Okay. Dito na, hindi ka nalalayo. Opo. Dito ka na mag-uuwi. Opo, yun sanang... Parang ayaw mo na rin doon sa bayan kasi nahihirapan ka. Opo. Ang hirap mangalakal, ang init-init. Mahirap nga po. Expose sa alikabok, Ay, sa akin expose po, sa dumi. Gintiis ko lang po kasi nag-aaral po kasi mga bata. Siyempre, baon araw-araw. Kung mag-i-stay ka pa rin dito, andun din naman ang estudyante mo eh. Mamasahe na lang po sila. Sasakay na lang po ng jeep, mamasahe. Ano po ba yung tinutuluyan nyo doon? Nangungupahan po kayo? Wala, ma'am. Pero maayos ang bahay po doon. May kusina, may kubeta. Wala naman, ma'am. Natutulog lang minsan ako doon sa sidecar ko minsan. Siyempre, napagod na po akong umuwi. Parang nahirapan akong huminga. Parang hindi ko na kayang makauwi. Siyempre ako may sakit. Ilan po ba ang elementary nyo po doon? Sa Dalawa bayan? po. Dalawang elementary. Kasi malayo ang eskwelahan dito. Pero may shortcut dito. Papunta kung itatransfer mo ang mga anak mo. Para hindi ka na naghihirap doon. Saan ba po yung... May eskwelahan po dyan na pwedeng lakarin. Kasi nagtanong ako, ma'am, sabi nila may eskwelahan dyan. Yung mga nag-aaral lang daw ng mga grade 10.
Sa high school lang, sa high school. Opo. May elementary po, pero medyo malayo. So, ibig sabihin, mami, Saan gusto ba mo rin po? akong makausap talaga. Opo. Para, Yung ang ano ko, isabi ko sa inyo Opo. ang problema ko. oo. Kasi nahirapan na po rin ako, ma'am. Siyempre may sakit rin ako. Oh. Oo. Tinitiis ko lang pong mga ngalakal, Opo. para may baon sila. Opo. Tingnan nga po natin si Tatay Jun. Tinignan niyo na po ba si Tatay Jun? Opo, hindi ko po kayang buhatin kasi ang bigat, nahulog po tingnan mo ma'am, nahulog siya ma'am. Nahulog na naman siya? Hindi, Bakit siya nahuhulog? hindi ko po alam kung ano nangyari. May gabay na siya dyan. Ang maganda siguro ma'am, lagyan na lang ng harang yung higaan niya para hindi siya malaglag doon sa Puli na baba. harang. Opo, yun. Diretsyong harang. Tay! Katulad nito ba ma'am? Tay! Tatay! Kamusta ka na? Ba't nahuhulog ka pa rin, Tay? Ha? Hindi na ma'am siya makasalita. Hindi ko alam ma'am kung ano na. Michael? Kel? Michael? Tay, hindi ka na makagalaw, Tay? Hindi ko kayang buhatin ma'am. Ang bigat. Dapat ma'am. Tay! Hindi ko siya kayang buhatin ma'am. Ano na, Tay? Wala na. Hindi ka na makagalaw. Hinihingal po ako rin magbubuhat kasi po ako may sakit. Hindi ko po kakayanin. Ano nang nangyari? Naku. Ang bigat. Hindi ko kaya ma'am. Ibaba mo na yung bag niyo ma'am para mabuhat. Hindi ko kaya ma'am. Hinihingal ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya ma'am na siya ma'am. Iuntay. Ano nangyari, Tay? Ano nangyari? Bumupunta pa ba dito ma'am si Sir Jojo? May sakit po. May sakit na. Nagkasakit na. Ganun. Dahil yung kondisyon ni tatay, mahirap. Ako Yeah. nga pakiramdam ko, magkakasakit na rin ako eh. Ako nga ma'am, hinihingal ako. Sabi ko, kung maabutan ko sana ngayon si ma'am, gusto ko makausap dahil ma'am sa totoo, ma'am, hindi ko talaga kaya ma'am. Hindi ko kaya kasi may sakit rin akong hika. Nahirapan rin ako. Kaya ka po ba dalahin natin sa doktor ngayon? May iniinom ba po siyang gamot? Wala itong gamot eh. Kasi ma'am, ang gusto ko lang sanang mangyari, ma'am, mabilan siya ng gamot, ma'am. Gusto ko lang sanang mangyari, ma'am, mabilan siya ng gamot, ma'am, kasi hirap rin siya sa buhay niya. Dalahin kita tayo sa ospital ngayon. Mahina ka eh, ha? Wala eh, hindi natin maasahan. Walang doktor na dumating galing barangay. Ha? Buka muna tayo. Kasi, ma'am, yun nga, umiyak nga ako kaganina, ma'am, hindi ko siya mabuhat, ma'am, ang bigat. Hindi ko siya kayang buhatin, ma'am, kasi may sakit rin ako. Hindi ka po pwedeng magpersa. Anak kasi ako doon na maliit, ma'am, Ngayong gabi lang po. ngayong gabi. Kung gusto niya naman, kasi kailangan to tatay madextrose to eh. Ewan ko ba tatay, bakit ang lakas mo kahapon? Niliguan kita kahapon. Hindi ko alam, ma'am, kung ano nangyari sa kanya. Bakit siya na ganyan? Pumayat na Kasi siya. ayaw na ni tatay kasi ikilos yung katawan niya. Pumayat na rin siya. Niliguan ko pa to kahapon eh. Pumayat na rin siya, ma'am. Hindi ko alam kung ano ba. Ano nangyari. Pumayat na rin siya. Umupo ka tay ha. Umupo ka. Umupo ka.
Ang ano lang sana dito sa kanya, ma'am, ipa-check up siya sa doktor para maanuhan po siya ba ng Hawak ka muna, tay. Hindi kita masusubuan ng hindi ka nakahawak. mabilhan lang ba siya, ma'am, ng ano, ma'am, yung mga pambiling gamot sana? Sige, sige. Pareresitahan kita tayo ng gamot. Paresitahan, ma'am, siya ng... Ang problema po, kahit bigyan natin to ng gamot, kung wala namang magpapainom, useless din po. Kung sa ospital naman siya, mamomonitor siya doon. Ang problema, yung magbabantay. Yun nga magbabantay, ma'am. May, ano, yung may anak kasi akong maliit, ma'am. Iniwan ko lang doon sa... Nagkuhan po ng grade 4. Yung nag-aral po ng grade 4. O doon ko po iniwan sa kanya. Sabi ko, nak, may meeting sila ni ate mo, kailangan yung mga magulang. Pwede Yun, pong ikaw ang magsubo sa kanya? sige po. Yan nga, Hawakan niyo po. mamang sabi ko. Tingnak, mabalik ako, yun ang Opo. sabi ko dun sa anak kong nag-aral ng grade 4. Ang gusto ko lang mangyari, ma'am, parisitahan natin para makahingi tayo sa ano ng tulong sa DSWD ng pambiling gamot sana. O, sige po, ipa-check up natin siya bukas. Naawa nga ako, ma'am. Pwede ka po bang bumalik bukas? Bibigyan ko po yung araw mo bukas. Kung magkano, bibigyan kita ng 300 pesos bukas. Sige, ma'am. Payag ka po para hindi ka na mag-alala ng kabuhayan mo doon. Opo. Hindi na niya kanya kaya, ma'am, na ano. Tama na po muna yung lugaw. Tama na yata sa kanya, ma'am. Ito po. Ito, ma'am. May itlog pa dyan si tatay na kakainin. Ang problema, ma'am, ang problema ko yung kapatid nitong nag-aaral ng high school. Ano yan, tay? Ha? Binigay ni Mereros. Problema ko, ma'am, yung Ipainom niyo po. anak ko pong panganay, sinusunod. Okay. Stop po muna. Stop muna, tay. Baka mabilawkan. Sinusundo po ng anak kong ito kay Opo. ang problema ko po, lumalayas nga po papuntang bayan, hindi po. Kaya nga sinusundo nitong anak kong nag-aaral ng high school, hinahanap po niya sa bayan. Kasi kung may kasama to sana po, okay sana. Yun nga po eh. Hiniwanan nga, ma'am, yun ang problema ko. Opo. Nilalayasan siya. Mm. Yun ang problema ko, ma'am. Sinusundo ng anak ko na nag-aral ng high school. Iuwi dito. Bukas ng Si umaga. Casey pa yan? Si Casey? Opo. Bukas ng umaga. Kasi may pasok kasi yan, ma'am. Siyempre, nag-aral. Kinabukasan, pag uwi daw niya dito, wala na naman. Lumayas na naman, ma'am. Yun ang problema ko, ma'am, dun sa isa na yun. Layas ng layas. Kaya nga sabi ko nito, yung anak ko, ma'am, na nag-aral ng high school, makausap ko sana si ma'am. Kasi ang problema ko, ma'am, layas ng layas yun eh. Yun nga eh. Ito, Kung wala ano ang nang maganda kasama. kay Casey. Yan ang problema ko, ma'am. Kasi kung ikadina mo naman siguro, ma'am. Hindi rin pwede yun. Bawal Makasuhan naman tayo nun. magkadina ng tao. Mm-mm. Yun nga ang problema, ma'am. Yan ang pinoproblema ko, lumalayas yun. Lumayas na naman ngayon. Ngayon, hahanapin na naman ang kapatid, punta na naman sa bayan. Gusto nyo ay hihingi tayo sa barangay na sa DSWD ng advice kung ano ang maganda sa anak nyo kasi wala na kayong control. Kasi ang inaano nila yung kalagayan po ni Casey. Pabigyan po ulit si tatay. Dadalhin na lang po sila sa DSWD. Parang Hindi. ganun. Dudulog tayo sa DSWD sa barangay muna kung ano ang maganda kay Casey. Ikaw ang makikipag-usap doon kasi hindi mo na kamukayang control. Subukan niyo po muna si tatay. Ang sabi, ma'am, nitong ng anak ko na high school, pag dinala daw sa si Casey sa DSWD,
hindi na daw makukuha, ma'am, kasi Oh, opo. Ganun po talaga yun. Kaya kailangan talaga ang full attention nyo doon. ganun talagang Opo, mangyayari. yun Pag, ang pag mangyayari. kinuha ng DSWD, Pwede nyo dalawin, pero hindi nyo po pwede kunin. Kasi hindi nyo kayang gabayan eh. ganun ba yun, ma'am? Pero ang maganda po talaga dyan, bumalik kayo dito sa bahay, hanapan nyo ng malapit na eskwela ng mga anak nyo at dito kayo magsama-sama. Ganda sana ay may pagkakitaan ka. Hindi yung doon ka pa pupunta sa bayan para sa kumita. Pero bukas, babayaran ko ang 300 sa'yo. Opo. Para wala ka nang alalahanin. Opo. Bukas, tingnan natin kung ano maganda kay Tatay June. Ganon. Kasi ang maganda talaga dito, ma'am, para siguro siya gumaling, may iniinom siyang gamot. Mm-mm. Kasi ang pagkaalam ko, ma'am, sa na-stroke, kung katulad lang nitong walang iniinom na gamot, Mm-mm. Hihina. hindi siya, sa sakit niya, kung wala siyang iniinom na gamot, ma'am. Mm-mm. Yun ang, Nung nakaraan, sinugod ko rin to sa ospital. Hindi ko alam kung alam nyo. Dahil inatake siya sa Opo. harapan ko. May binireseta sa kanya. Dinala ko na po to sa ospital. Ah. May nireseta sa kanya. Vitamins muna ang binili ko kasi wala akong pambili ng antibiotic. Dinala na rin to ni Lolong, ma'am, sa ospital. Pinuntahan ako ni Lolong doon. Opo. Sabi niya sa akin, ma'am, puntahan mo doon si John kasi nandoon sa ospital. So, pinuntahan ko, ma'am. Mm-mm. Alam mo, ma'am, nangutang pa ako ng pambayad, ma'am. Mm. Nangutang ako ng pambayad sa ospital, ma'am. Opo. Kaya sabi ko, paano ba ito? Isa na ko kukuha ng pera, ma'am. Mm-mm. Nangutang ako ng pera, ma'am, para may ilabas siya. Mm-mm. Yun po, sinakay ko po siya sa tricycle dito pa uwi dahil hindi naman namin kayang buhatin, ma'am, dahil mabigat nga. Mm-mm. Sinakay ko po siya dito pa uwi. Isa pa daw, gusto pa ni Tatay. Kasi hindi namin siya kaya, ma'am, kasi sobrang bigat eh. Mm. Yung kapitbahay namin dito na stroke, ma'am. Pero ang kinuha ko ng base, ma'am, na-stroke siya, ma'am. Pero marunong na siya ngayon maglaba. Nakita ko na siya. Oo nga. Na-interview ko na rin yan siya. Eh. Ano yan siguro, ang kinuha ko ng base, ma'am, kaya siya gumaling dahil may iniinom siyang gamot. Mm-mm. Kasi ang tao kasi, ma'am, pag hindi umiinom ng gamot, kahit na-stroke, hindi Ang problema po gagaling? natin doon, yung magpapainom. Kasi dapat may maayos siyang pagkain, may magpapainom sa kanya. ng Sino ang pwedeng magpainom ng gamot sa kanya? Kung check up natin siya, may reseta siya, Opo. sino ang magpapainom ng gamot? Ganito, ma'am, pag nanggaling sa eskwelahan tong anak ko, mapapainom niya kasi pang umaga yan siya, pagdating ng tanghali, nandito na yan. Ang problema sa kanya, pag umalis siya ng Friday, matagal ulit ang balik niya kasi weekends. Pero ito pong kuryente, medyo wala tayong makuhang electrician eh. Nihintay ko pa yung asawa ko na dumating, magkakakuryente na pati dyan sa inyo. Ngayon, pag pinagamot si Tatay, papaano ang inuman? So, pwede... Kasi sasabihin naman ng doktor, ma'am, kung anong oras ang pagpainom kasi may oras yan, umaga, tanghali, gabi. Ganun, ma'am. Okay. Kaya nga po, paano yon? Tapos, pwede ba yun na, halimbawa, sa loob ng 1 linggo, halimbawa, umuwi ka pa rin doon, hindi pa natin masettle lahat, pupunta kay Tatay Jun sa 1 linggo, 2 beses. Opo. Tapos, ikaw ang mga damit nilang ginamit, lalabhan mo, lilinisin mo, tapos kung ilang oras ka matapos doon, ibibigay ko sa iyo yung araw na 300 doon. Ma'am, Para hindi ka na doon mag-isip. yung mga damit nila, ma'am, madali lang laban kasi ikuha lang yan sa washing, ma'am. Wala naman tayong washing dito. Nakakabili ako doon ng washing, ma'am. Ang gusto ko, iuwi ko sana dito yung washing. Para pag naglaba, hindi na mahirapan. Kaso limited lang yung kuryente natin na kukunin eh. Kasi kung magwa-washing pa tayo dito, kay Tatay lang naman at kay TC eh. Kung magwa-washing pa tayo dito, baka wala pa kasi tayong kung sino ang magbabayad ng monthly na kuryente nyo.
Kung ang magagamit lang ni tata ay rice cooker, electric pan, baka magbibil lang siya ng 300. Kung maglalagay tayo ng washing machine dito, yung sabi ko sa inyo, ang gusto ko lang kasing mangyari, may ilaw ako kasi may anak akong maliit. kailangan natin ngayon itong kalagayan ni Tatay John. Kasi sa totoo lang, si Tatay John ay hindi ko alam kahapon, malakas ito eh. Niliguan ko pa ito kahapon. Kasi kaganina, Maayos ang kain nito kahapon. Hindi ko alam ba't nakabagsak na naman dito siya. Pag uwi ko dito, ito nakasarang pintuan, tinulak ko, nandyan na siya nakahiga, hindi ko kayang buhatin kasi mabigat. Yan ang diferensya, ma'am. Ayun ang nangyayari, Tatay John. Ano nang gagawin natin yan, Tatay John? Malakas ka na kahapon. Sabi ko nito, sinahod ko nga yung mga timbado lang kasi tumutulo na yung bubong bulok Opo. na. O sinahod ko yung mga timba kasi bulok na. Katulad dito, tumutulo na rin. Bulok na yun. Ayan po. Bulok na to lahat, ma'am, yung mga iro, bulok na. Pero ikaw po ay pumapayag na sa loob ng isang linggo, may 2 beses kang paglilinis dito, paglalaba dito. Tapos yung araw mo, for example, natapos mo ng 5 oras yon, pwede ka na ulit umalis. Bibigay ko yung 300 mo. Basta maayos lang dito, malinis yung bahay ni tatay. Yun lang muna ang hihingi kong tulong sa'yo. Para wala kang aahalalahanin na maghanap buhay ka, ibibigay ko yung 300 mo. Pagkatapos mo ng maayos na lahat dito, ready na yung mga malinis, yung mga laba. Subukan niyo pa po. Gusto mo pa tayo? Hindi rin marunong magsaing ni si Kisi. Siyempre, baka sumabog, matakot ka rin masabugan. May super kalan ako dyan. Si Kisi, hindi marunong yung magsaing sa super kalan. Ito pa, itlog. Ipakiano po itong itlog. Itong itlog. Itong din, ma'am, hindi na lang pwedeng kunin. Ganun po yun. Sabi ng anak kong Halo nag-aaral. na lang po sa lugaw. Nag-aaral ng high school. Hindi na lang pwedeng kunin. Yan ang sabi niya. Sabi niya, Ma, hindi naman makukuha yung kapatid ko kung hindi na po yun. Kasi kung dadalhin daw yun doon, hindi na daw makukuha. Sabi nitong kapatid. Ganun po ang mangyayari talaga po. Yan ang sabi. Unless may stable ka ng buhay, kaya mo na siyang pangalagaan, kaya mo na siyang bigyan ng oras, may hanap buhay ka na mabubuhay mo siya, sa'yo siya, makukuha mo siya. Pero kung ganyan na kulang ang oras mo sa mga anak mo, hindi mo siya makukuha. Yan nga sabi ng anak ko, ay naku ma, Sabaw. sunduin ko na lang ma, hindi pwedeng kukunin doon dahil hindi naman yan makuha ma. Yan ang sabi nitong anak ko. Paano ka na po after niyan? Pa-interview ka na? Wag na po yung taba. Opo, sige po.